So, ano ba ang masasabi mo? May mapupulot bang Pilipinas sa tingin mo sa pagbisita ng presidente ng Ukraine? Well, depende kung ano gustong pulutin, no? Kulit. Ano ba? Ano ba gusto yung dimension ng mapupulot? Hindi ba? Ano ba? Aral? Mapupulot na aral, marami. Hindi ba? Kasi kung pag-aaralan natin to si Zelensky, no, nung tumakbo ito ng presidente, isa sa mga kanyang pinangako sa kanyang mga constituents ay peace with Russia. And nakita naman natin is parang hindi naman peace ang nangyari, hindi ba? So, ngayon parang may parallelism, hindi ba? Sino ba yung nangako sa atin noong tumakbong presidente na ano daw, paikin daw ang diplomasya? Pakisagot nga. Si Lenny yata yung last time, di ba? Sabi niya na Alam mo, fake news ka dyan, Admar, ha? Kasi ang pinangako nila bilang siya ay tumakbong presidente ay magiging Ukraine siya. Maliit lang, pero lumalaban. Ay, ganon. Hindi ba? At strong ang relationship with allies. Kayo talaga, pinagtawanan nyo nga si Lenny noon eh. Hindi ba? Yung mga ngayon, yung mga vlogger na sumusuporta sa Marcos, yun din ba yung ano nila? Kasi sumusuporta si Lenny din dito sa Ukraine. Well, ito lang naman yan, no? Babalik tayo dun sa original na tanong. Meron ba tayong mapapala sa pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas? Unang-una, ano yung purpose ng pagbisita? Hindi ba? Kasi napakataas na level nito, President, head of state to head of state, di ba? Zelensky at Marcos. So, ano yung agenda? No? Hindi naman basta-basta nang nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamya lang. Ngayon, syempre, marami tayong haka-haka dyan kung bakit ganitong taas na level, no? Kasi ang pinapalabas nila ay nag-thank you lang dahil mag-o-open ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Oh well. Hindi mo naman kailangan magpadala ng presidente mo, no, para sabihin mo lang na mag-o-open ka ng embassy sa isang bansa. Well, pag nakita natin yung news ay itong Ukraine pala is nagkukulang na sila ng mga sundalo. So, they are recruiting kasi nga yung mga kalalakihan sa kanila ay nagsialisa na, no? Ang conscription ata kasi nila before is 25 and above or something like that. Tapos kahit ibaba nila yung conscription, nagsialisa na, yung iba ayaw nang lumaban. At yung iba is nag-binabride na lang yung recruiter para hindi sila makonscript. So, ang tanong, isa ba ito sa mga pinag-usapan na huhingi ng sundalo ang Ukraine sa Pilipinas? Kasi may mga recruitment ng mga foreign fighters sa Ukraine. Diba? Meron nga napabalita sa Spain nga iba't ibang sweldo. Siyempre, pinakamataas yung nasa elite force ka. No? Ito talaga yung nasa sagupaan ka. Parang parang around 4,000 euros per. Alam mo, sa totoo lang, itong pagdalaw nitong Ukraine na ito, medyo sablay na sablay sobra to. Kasi una-una, kaya naman dumadalaw yan kasi humihingi ng parang suporta mula sa para sa laban dito sa Russia. It's not good. Una-una, sabi nga ni Pangulong Duterte nung tinanong namin siya tungkol dito, sabi niya, ang layo-layo no? I mean, walang maidudulot na maganda sa mga Pilipino ang pagsasawsaw natin diyan sa Ukraine-Russia issue. That's basically it Yun yung sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi na natin i-play ng sobrang haba to. Pero yun yung pinaka-basic yun yan. Walang maidudulot na maganda sa mga Pilipino ang pagsawsaw sa away ng may away.
hindi tayo dapat kasi by accepting Zelensky o the Ukraine, para mo na sinasabing panig tayo sa kanila. Na wala naman tayong dahilan para sumausaw dun sa gulo nila. Tama, mali. Di ba? Kasi, simple lang naman yun eh. Sana kung meron tayong pakinabang kasi dito tayo dumadaan, ito yung ating, dito tayo nag-i-import. Ukraine, ano yung import natin dyan? Mababawasan tayo ng mga Russia na pokpok dito? Hindi, huwag na tayo maglokohan. Alam mo, istorya kasi niyan, may mga kaibigan ako Russian eh. Yung mga Russian na mga kababaihan na magaganda. Pumupunta yan sa Ukraine kasi hindi sila makaporma sa Russia. Tapos magaganda yan, 'di ba, mga Russian. Tapos pagpunta sa Ukraine, doon sila nagtatrabaho. Tapos yung mga taga-Ukraine naman, yan ang kumakalat sa buong mundo ng mga mukhang model ng mga pokesya. Yan lang naman eh. Unless kaya nga sabi ko, kung meron mang pakinabang tayo sa mga yan, baka bigyan lang tayo ng mga babae niyan. Tama, mali. Hindi, joke lang. Hindi. Ito kaya nga sinasabi ko, wala tayong, kasi gusto ba natin malahian ba tayo ng Ukrainian, Russian? Wala talaga tayong pakinabang sa mga yan. Diba? Wala ho tayo makukuha. Yung kesa na may pakinabang tayo, tayo ay inilalagay natin yung sarili natin sa walang saysay na laban na hindi naman sa atin. Laban nila to eh. Ba tayo sasawsa? May sarili nga tayong laban. Di natin masikaso eh. Diba? Oh. For your info, sa Ukraine tayo nag-i-import ng wheat and dairy products. Hindi ba sa Australia? Hindi, sana lang po. Kaya lang, wala nandyan eh. Pero alam mo, ang sama talaga ng itsura kasi parang ang dating, gusto mo maging Ukrainian tayo? Gusto mo ba maging Ukraine tayo? Parang ganun eh. Parang ang dating nakita mo ba nangyari sa Ukraine? Hindi mo ba nakita sa palabas nung ginera sila ng Russia, humingi sila ng tulong, biglang ang daming umatras na tulungan sila? Para tuloy nangyayari, nasisimbolo tayo doon sa kanilang ginawang kapalpakan. Parang gusto nating sundan yung kapalpakan nila. Baka maging ganun nga tayo. Diba? Baka maging ganun nga tayo dahil sa kapalpakan nila. Kita mo, di ba nung time na humihingi na sila ng tulong sa Amerika, ang tagal bago tumulong ng Amerika. Pinagdebatihan pa sa Senado nila. Oh. Sabog-sabog na yung Ukraine bago pa nakatulong yung Amerika. Gusto nyo gumaya tayo sa kanila? Ewan ko ba, hindi ko talaga maintindihan anong purpose nito. Hindi ko kung pautot ba ni Uncle Sam to para kunwari kampi-kampihan tayo. Ano to, tawagan ng kampihan? Ano to, kasi bago lipunan. Hilig ni bago lipunan yan di ba? Gawa-gawa siya ng away. Akala niya kakampihan siya ni Uncle Sam. Kilala niyo si Uncle Sam, si Miss America. Hindi siya kinampihan ni Miss America. Isipin niyo, alam mo, ito ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Yung sitwasyon na ginawa ni Bagong Lipunan. Yun. Di ba? Ano ginawa niya? Inaway niya kami mga banateros. Binira kami ng binira. Akala niya, kakampihan siya ni Miss America.
Eh si Miss America, finid siya ng finid ng mga messages panlaban sa akin. Nung dinudurog na namin si Bago Lipunan, umiiyak na siya, humingi na siya ng tulong dito kay Maharlika. Ano ginawa ni Maharlika? Tinulungan ba siya? Dili. Eh tandaan niyo yun, si Maharlika, para lang sa sarili niya yun, di naman para sa ibang tao yun, para lang sa sarili niya yun. So nilaglag siya ng tao, ano nangyari sa kanya ngayon? Sunog lahat ng kanyang followers. Swerte na lang kung may manood pang 100. Tama mali. May huling, anong huling alas niya? Dinedma siya so lahat ng mga dumedma sa kanya, binira niya. Si Glenn Chong, si Maharlika, lahat ng mga dumedma sa mga pautot niya, pati si Jojo Di Guzman, inaya niyang banatang kami. Wala din. Yan ang sitwasyon ng bansa natin mangyayari pag tayo kumagat sa Amerika. Tandaan nyo, Amerika, wala yan.